pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Kaya nga pagtuturo ng simbahan, upang ikaw ay mamon sa station ng pagkakapaniwala, manalangin ka. Pray always. Huwag kang mapagod manalangin. Sapagkat ang Diyos ay napapagod na sa iyo mananalangin. Baka ikaw lang ang napapagod. Napapagod. Maabot mo ang iyong sarili ngayong Kwaresma sa buhay mananalangin. At lalong hindi lamang sa tayo mababasa sa panalangin na parang napaka-formal, napaka-formula. No? Nasalo tayo ng dasal Lovina. Pero ang gusto ng Diyos, mga kapatid, higit sa Lovina, higit sa mga formula prayers, ang gusto ng Diyos yung kwento mo. Gusto niya makipagkwentuhan ng Diyos. Gusto niya marinig yung problema mo. Kung paano kayo ay natutong makinig sa kwento ng inyong anak. Galing sa Pilitin ko, nais na Diyos marinig ang ating mga sila. At ang muli po ng temptation ng Diablo sa ating Panginoon, inaas na siya sa pinakamataas. At sabi sa kanya ng Diablo, sampayin mo lang ako, hindi wala sa kayamanan sa mundong ito. Ngunit sinabihan siya ng Panginoon, ang tunay na kaluwalhatian ay hindi nakikita sa karakian, kundi nakikita sa pag-aanay ng buhay sa Diyos. At kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, lumayo ka sa akin sa tanan, paglikuran mo ang Diyos, at sumamba ka sa Diyos. At ito po ang problema natin na tayo ay tuturuan ng mundo ito na sambahin ang ating mga sarili. Na pakita at sabihin natin sa mga sarili na ako ang bida sa mundo ito, ako ang bida, ako ang madali ninyo. No, makikita po natin yan sa social media. Ang daming filters, ang daming influencers, nagawa ng paraan para lang mapansin at mapapansin may characters ito. Pero totoo po mga kapatid, wala tayong magpamalaki. Wala tayong mamalaki sa harap ng Diyos, kundi ang ating mga kasalanan. Kaya nga, pinapayungan tayo ni sampahin mo ang Diyos. Maglingkod ka sa Diyos, sapagkat ang Diyos na mismo ang pinagdadalian ng mga pinagdadalian ng mga tatanggap. Ang Diyos na mismo ang unang na nagbigay ng kaligayahan sa iyo. Kaya dapat mga kapatid, na pumakita natin na sa ating buhay pananampalataya, nakita natin na tayo magkaroon ng pusong nagpapakumbaba. At paano natin ito magagawa? Naturo ulit sa ating simbahan. Ikaw ay magbigay sa iyong kapwa. Magbigay ka. Kasi na pagbibigay mo sa iyong kapwa nangangailangan, hindi mo na iisip ang sarili mo. Ang iniisip mo yung iba para makatulong ka. At sinabi mo ni Paul sabi sa kanyang letter, sabi niya, ang Christianity accepted sa paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Ito ay dapat natin responsibilidad ng disipulo din. Kaya mga kapatid, tayo na inaanyahan ng ating Panginoon na labanan natin ang kayabangan. Labanan natin ang pagkakaroon ng character sa pamamagitan ng isang matulong ng tao. Sa pamamagitan ng pagbibigay. Sapagkat malalabanan natin ang kayabangan sa pamamagitan ng pagbibigay. Kung paano ang kayabangan ay pagkita ng lahat ng bagay ng aking lahat ito, ang pagbibigay naman ay isang simbolo natin na kung saan. Ito, para makagulong. Ito, para ipadama ang pagbibigay ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan natin na kailangan natin labanan ng mga tukso ito kung paano nilabanan ng ating Panginoon ang mga tukso na ibinigay sa kanila ng Diablo. Malalabanan natin ito kung tayo lamang ay mananalangin, mag-aayuno at magsasakripisyo ngayong Kwaresma. Pagkasan po natin sa manalangin sa ito. Nawa, tayo ay bigyan ng Diyos ng grasya ng isang puso na handang makinig sa kanyang mga salita. Isang puso na handang tumulong sa ating kapwa. At isang puso na handang magsakripisyo at isipin niya ang sarili. Sa gayon, nakita natin ano ang sumunod na mahalaga at magdadala sa atin ng tunay na kaligtasan. At katulad ng ating Panginoon, pagkatapos natin mapagtagumpayan,